Guys, welcome dito sa The Santar o ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Praise the one who set you free from evil forces. Jesus Christ, my living hope. Okay, Six of Wands and the Witch in reverse. Nagtagumpay ka over sa witches. Over sa mga gumagawa ng witchcraft sa'yo. O pati sa inyo ng person mo, pwede din kasi syempre connected kayo. O sa connection nyo ng person mo, o sa'yo, o nagtagumpay ka, nag-triumph ka over sa mga ginagawa sa'yo ng mga witches. Kung i-pair ko to, no, may napagtagumpayan ka, o maybe kung ito lang, may napagtagumpayan ka, victorious ka, triumphant, nag-succeed, no? Pero pair to you. Hindi ka na naapektuhan, hindi ka na control ng witches, basta nagtagumpay ka over the witches, na hindi na nangyayari yung gusto nilang mangyari, hindi na nasusunod o hindi mo na hinahayaan na manipulahin nila yung isipan mo o kontrolin ka, hindi mo na hinahayaan yun na pistin ka o i-harm ka o kontrolin ka o pigilan ka. Ano yung ginagawa sa'yo ng mga witches na yan? Gusto kong malaman. Three of Cups. Witch or witches. Ano ba ito? Madaming witch ba yan? Yung gumawa sa ng witchcraft? Let's see. Madami guys. Madami. Pag nagtatagumpay sila, no, na makontrol ka, na mapigilan ka, na ma-harm ka o ma-restrict ka, ay nagre-rejoice sila. Nag-cheers. Or basta nagre-rejoice, nagsasaya. Ganun. Ganun ang ginagawa ng mga witches sa'yo. Of course, hinaharm ka nila niyan. Or kung meron kang witch na ex mo, gusto niyang makipag-reunite sa'yo. Ano yung ginagawa sa'yo ng mga witches na yan? Kumpletuhin na witchcraft. Nung ginagawan ka pa nila. May ginagawa nga sila, o the Siddhi. Nakipag collaborate or sabwatan, no? Nakipagsabwatan sila sa mga fairies or elementals to guys, or mga sabihin na natin mga demonyo yan, no? Mga demonyo kasi mga fallen angels na yung mga elementals na yan pero yun nga lang ano ba to, mga demonyo yun, nakipagsabwatan sila sa mga demonyo. Nakipagsabwatan sila sa mga demonyo. Syempre witch yan guys, witches yan para matyaga silang nakipagsabwatan sa demonyo para mapatingga ka, para walang growth.
mangyari sa relationship mo, sa love life mo, sa finances mo, pwedeng ganun. Pagsabuatan sila sa demonyo. Mayroon sila talagang ginagawa sa iyo ng witchcraft. Kaya with the Sidhi. Yung Sidhi kasi sa bandang, ano yan eh, bandang Celtic sa Scotland, banda yun eh. Sa ilalim ng burol, basta sa mga burol, banda sa ilalim ng burol. Diyan nakatira yung mga, yung tinatawag na, yun ang Sidhi. Na mga, mayroong mga, ano dyan, may mga fairies, yung lugar na yan, mga ganun. So, nakipagsabuatan to sa mga demonyo. Parang ano lang to eh, yung example lang to na parang fairies, pero mga demonyo yan, nakipagsabuatan sila sa mga demonyo kasi mga ano yan sila, mga witch. Para pwedeng ginagayuma ka ng mga yan para ano, para ginagayuma ka nila, para gustuhin mo mapangasawa sila. Tingnan natin ha. Para ma-attract ka sa kanila. So see, kasi clarified by 9 of Pentacles, para magustuhan mo sila, agayuma, ginagayuma ka nila. So pinapa-clouded nila yung isip mo, minamanipulate nila yung emotion mo, yung thoughts mo, ganyan yung ginagawa nila. So, mga gayuma to. Gayuma to, yung ginagawa nila sa'yo. Madaming nang gagayuma sa'yo. See? Madami ang nang gagayuma sa'yo. Ano pa ang ini-embody mong energy, nanggagayuma, mga witch. Superior ka. Hindi ka isa na ngayon. Hindi ka na ngayon magpapamanipula. Yung parang hindi ka na ngayon para bang ano ka na, superior, no? Strong na yung mind mo. Hindi ka na nila ma-dominate, makontrol, maharangan, mapigilan. Hindi ka na nila mauto, no, ng mga manipulation nila, ng mga witchcraft nila. Hindi ka na ngayon nila maisahan talaga, hindi ka na nila malansihan. Based dito sa ano, na parang kunwari tatlo tong sword dito, no, kunwari ikaw to. Ito yung ipapalit nyo sa iyo ay dalawa. Parang gano'n yung parang isahan ka ba? Lansin ka, na manipulahin ka. Alam niyo yung parang nagsisales talk, mga gano'n. So, through witchcraft na inaano ka, hindi ibig sabihin na sinisales talk ka. Parang minamanipula ka, lalo yung isip mo. Na pag paniwalaan mo yun ay talo ka. So, di ba? Na dayain nila yung isip mo. So, hindi ka na magpapadaya ngayon. Ganun ka na. Superior ka na. No? You stand your ground. See? Hindi ka na magpapadefeat ngayon. You are brave with the color red here. You are brave and positive. And with a horse here, kung pinigilan ka nila na kumilos, na may gagawin, na i-pursue mo kung ano yung gusto mong pursue, gagawin mo yung gusto mong gawin, to be with someone na gusto mo, na mahal mo, na talagang yun ang tunay na the one or meant for you, na totoong mahal mo, mabilis na yan ang mangyayari, mabilis ka ng mag-take na action, mabilis mo nang gawin ang gusto mong gawin. So, yun, kasi with the horse here is it symbolizes speed also eh. Parang ano yan eh, mabilis kasi yung horse eh. So, yan. And clear yung path mo, clear yung intention mo, clear yung mind mo, clear yung
Kung ano yung gusto mo talaga, ng klaro para sa'yo. Kung ano yung gusto mo, kung anong gusto mong gawin, kung sinong talagang gusto mo, kung sinong ipupurso mo kasi kino-confuse ka naman yan eh. Kung kaya walang nag-succeed niyan sa kanila for sure, dahil madami yan sila na nanggagayuma sa'yo. So maguguluhan din yung isipan mo. Dahil madami yan sila. Yung iba bang nanggagayuma sa'yo, nakapanood ng videos ko dito? Oh, oo. Nagbago ba yung mga nanggayuma sa'yo na tumigil na ba? Tumigil na ba yung mga nanggayuma sa'yo na nanonood ng videos ko dito? Tumigil na ba sila gawa ng witchcraft? Tumigil na sila. Yung mga nakapanood ng videos ko. Kasi alam nila kung ano yung consequence niyan. Pag hindi sila tumigil. So yan, may mga nakapanood ng videos ko dito. Siguro madalang lang. Baka isa, dalawa. Marami daw sila eh. Just me. Baka napaka-attractive yung klase ka ng tao. Bakit ang dami ng gayuma sa'yo? Bakit ganun? Ito ay collective reading guys ha. So kung sino lang talaga ang nakaresonate o makarelate dito ha. Kasi collective reading eh. Bakit ganun? Ang dami na-attract sa'yo. Ang dami atang patay na patay sa'yo. Na-obsess sa'yo. At ginayuma ka nila guys. Sus. Nako. Message ng heavenly realm sa'yo. The wheel of the year. Mag-umpisa ng siswertein ka. Napapanig sa'yo yung swerte, no? Swertein ka na sa buhay. Kasi may araw. Kung merong nakatakda o nakatadhana sa'yo, o kung meron kang destiny, mangyari na to ngayong taon na to kasi wheel of the year. Ayan. So, ngayon, ang taon na to, para mangyari na yung nakadestin sa'yo, o ngayon ka na swertihin, napapanig na sa'yo yung swerte. That's why, nagtagumpay ka over the witches. So, ibig sabihin, nagrepent at nagbago na yung mga nakapanood dito. Na siguro yung iba, pero ewan ko lang sa iba kung hindi pa nagbago. Buhay nila yan, choice nila yan. So, nasa kanila ang ikakasig ng soul nila. So, yan. Kung magbago sila, magrepent at magbago, edi hindi sila matuluyan sa impyerno. Pero kung yun naman ang sinasabi ni Jesus Christ na nag-guide sa akin dito eh. Huwag kayong gumawa ng witchcraft kasi pagsisihan nga ninyo. Kasi mapupunta sa impyerno ang kaluluwa ninyo. So sa mga gumagawa ng witchcraft, magrepent at magbago na hindi na kayo gagawa talaga ng witchcraft. Barang, kulam, palipad hangin. Lahat ng klase ng witchcraft, voodoo, pag-summon, iba-iba yan eh. Yung mga bulong sa picture, mga bulong na yan, those were witchcraft. So, ano pa? Ang ini-embody mo energy ngayon. Hero. You are a hero. And choice. You have a choice. Kung magpadala ka sa temptation or kung baka choice to sa love life. Pwedeng ganun. Yung tamang person ba sa'yo or hindi? Yung nakadestin ba sa'yo o hindi?
or choice sa side ka ng good or bad, no? Pwedeng ganon. May choices ka eh. You have a choice na mamimili ka. Ayan. And you're so brave to help and to save others, kahit animals, no? And other humans, syempre. Matulungin ka. Ano kayo? Yung hero nga eh. Alam niyo na may hero, di ba? You're heroic. Hero. Like Don Quixote. And you are strong. Kasi mga hero, mga strong yan, di ba? And brave, syempre nasabi ko na. Courageous ka din. Yung isipan mo is very courageous. Syempre, hindi mo matutulungan yung isang tao kung takot ka. Diba? Kung kulang ka sa lakas ng loob at tapang. O diba? Ayan. Ano yung destiny mo na to? Ano to nakadestin sa'yo? Yung mag-umpisa na ngayong taon na to? Nakadestin daw yan sa'yo. Yung mag-umpisa ngayong taon na to. O, diba? May destiny ka. May nakatadhana sa'yo. Iba yung nakatakda sa nakatadhana. Magkaibang word yun. Akala ko dati. Pareho lang. Yung English ng nakatakda ay set, appointed. Meron pang term eh. Appointed, set. Search nyo lang sa Google. Yung English ng nakatadhana, destiny. O, diba? Search nyo na lang. For more information about that. So, magkaiba talaga. Nakatadhana, destiny mo to. Destiny mo tong mag-umpisa na ngayong taon na to. O, malapit na mag-umpisa yung destiny mo? Malapit na ba? Malapit na daw. Madami ang may destiny sa tingin ko. Iba ay nakadestin na maging hero. Oh. Nakadestin yung iba na maging doktor, maging pilot, maging nurse, maging artista, maging singer, maging ano pa? Maging journalist. Yung iba naman nakadestin na maging prophet. Meron mga spiritual naman yan. Yung iba ay nakadestin na maging pari. O, diba? Ano kaya itong nakadestin sa'yo? Ano ba itong nakadestin sa'yo na to? Na mag-umpisa ngayong taon na to? Ano ba yung destiny mo na yan? Person ba itong nakadestin sa'yo? Person na heaven and earth. Clarify the heaven and earth. Na ano, na connected sa langit. Person na connected sa langit. Person na galing sa langit. Person na galing sa langit ang nakadestin sa'yo. Ikaw ba galing ka sa langit? Let's see. Hindi ka galing sa langit. Wala tayong magawa. Kayo lang sagot. Yung nakadestin sa'yo. Yan ang galing sa langit. Kaya connected siya sa langit. Ganun yun. Basta galing sa langit, connected ka sa langit. Wag mainggit. Hindi kasi lahat ay galing sa langit, no? Kunti lang. Yung mga sugo na tinatawag yan ang galing sa langit. Or katulad ng Jesus Christ, Messiah. Depende naman kasi tawag yan eh. Si Jesus Christ ang tawag sa kanya, Messiah, di ba? Meron naman na kagaya ni, ano ba tawag kay Metatron? Angel Metatron. Nung pinadala sa dito sa lupa na naging si Ino. Ano siya? Sugo. Tawag doon, sugo. Hindi. Ano yun? May mission lang siya dito. May mission. Wala. Wala mission. May purpose. May purpose. May purpose.
may purpose kung bakit siya naging si Enoch na pinanganak nung bilang tao at naging si Enoch yung may nagsulat at ano, hindi naman siya ang nagsulat ng Book of Enoch na yun eh. Baka naikwento niya lang yun, no? Tapos isinulat ng iba. Yung kinuwento niya naman na dinala siya ng mga angels sa langit. Tapos isa din pala siya sa mga angels nung nandun na nakita niya yung sarili niya, may pakpak din siya na angel din siya, na hindi pala siya iba doon sa mga angel na nandun. Tapos nung namatay siya, bumalik na siya sa langit. Ganon. Naikwento niya yun eh sa mga tao. Kaya sinulat naman ng iba. Ayun, ewan ko lang kung may dagdag o may bawas yung sinulat ng iba, di ba? Kasi alam niyo naman yung tao, minsan pag magkwento o pag magsulat man yan, may dagdag, may bawas. Yung iba, lalo na yung mga medyo, cunning, guys. Alam niyo naman yung tao, minsan may mga cunning talagang tao. So yan, noong unang panahon pa yan. Ngayon, ganun pa rin. Alam niyo na. Pero syempre, nung namatay na siya, doon na siya sa langit. Bumalik na siya sa langit. Kasi taga-langit talaga siya. Si Enoch. Ngayon ay si Angel Metatron na siya. Siya ata yung nagsusulat ng mga, basta yung may hawak ng Book of Life. Basta ganoon yun eh. Yun ang, doon siya naka-assign eh. Basta yun ang kanyang obligation, yun ang kanyang responsibility, yun ang kanyang ginagawa, no? And yun ang nasabi, yun ang sumasagot dito nung dati pa yun, na tinanong ko kung ilan ba yung nasa langit na mga souls, ilang percent out of 100%. Sabi 5% lang talaga. Sabi ko kahit 6%, paulit-ulit pa yun kada reading ko, ulit-ulit, yun talaga 5% lang, walang 6%. 5% lang daw talaga. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakakasumpong ng path papunta sa langit. Yung mga righteous people lang ang nakasumpong ng path na yan. Narrow path daw yan, yung papunta sa langit na yan. A very few. Kasi tingnan nyo, 5% lang. The rest ay alam nyo na. Kahit pa paano, okay pa yung napunta sa purgatorio kaysa sa impyerno. Kasi may chance pa. Alam ko may chance pa yan na ma-save yung mga nasa purgatorio, yung iba. Ewan ko lang kung lahat ba ay masisave pa yung nasa purgatorio. Sa ganun. Pero nililinis ata yun sa purgatorio yung mga kaluluwa dun. Kaya nga diba pag tuwing araw na mapatay, nagsisindi tayo ng kandila, tapos pinapamisahan natin yung kaluluwa ng mga namatay na mga kamag-anak natin, na pamilya natin, kasi para ma-save yung kanilang souls, yung mga nasa purgatorio. Diba? O, naalala niyo yan? Sa akin talaga yung pinapanalangin ko noon, bata pa ako, naalala ko si mami ko, kasi paborito talaga ako noon. Sabi ko, God, sana po nasa langit na mapunta yung kaluluwa ni mami. Bata pa ako noon, kasi mahal na mahal ako noon ng matanda na yun, nung si mami ko. Tapos palagi niya akong pinapanaginip yan, guys, nung bata pa ako, palagi niya akong pinapanaginip na binibigyan niya ako ng mga candy, mga ganun, mga pagkain. Hindi nakakatakot kasi mahal na mahal nga ako nun. Binibigyan niya ako ng mga pagkain, candy sa panaginip ko. At tuwa naman ako. Ay, sabi ko, ewan ko kung nasa langit na yun. Ewan ko kung nakapasok yun sa langit. Yun talaga pinapanalangin ko. Yung iba ko ding lola, lolo. Pero yun talaga. Si mami talaga. Ito yung energy ng person mo, yung nakadestin sa'yo. Sa person mo to na energy, yan. O sa taong nakatadhana sa'yo, kumbaga, sa taong nakatadhana sa'yo. Yan. Sa taong nakatadhana sa'yo, sa kanyang destiny, sa kanyang ano to. Diba? Yan, maingay kasi.
Sige ka nga, o dyan. Halika na. Dali mo. Jabawaki ka. This is someone, yan ang nakadestin sa'yo. Yan ang destiny mo. Yung person na yan. Na-connected sa langit, no? Galing sa langit daw yan. Ano to eh? Totoong tao, kasi color blue. Malaya of may freedom na express yung sarili niya. Yung individuality niya. Confident na ipakita niyo yung sarili niya. O ano siya, yung totoong siya. Ganon siya. And sumisimula ng truth. And kung makita nyo, napaka-confident, no? Parang taas noo. Parang ganon. And parang expressive. Ganon. No? Ganon. And para bang confident siya na sabihin yung emotion niya kasi water. Basta kung ano siya, kung ano yung emotion niya, yung feelings niya, yung thoughts niya, siguro yan ang confident siya na-express niya. Confident siya na-express yun, na sabihin yun. Mga ganon. Ano pa? Ano siya sa langit? Tawag na natin tanongin ko ano siya sa langit. Baka anghel o pwedeng kadalasan anghel eh. Sa mga galing sa langit. Kadalasan anghel. Jesus Christ, my living hope. Malapit na daw to guys. Yung destiny mo na yan. Anong gagawin nyo ng person na yan na nakadestined sa'yo? Anong gagawin yung dalawa? Meron kayo itatanim. No? Parang nagtatanim, no? And then, pagruhin. Meron kayong ipupunla at palaguin. Pagruhin. Parang ganun na. O, meron kayong parang from seed na mag-sprout pa. Meron, baka ano to, basta ganun, may gagawin kayong ganun. Pwede din na mag-heal sa mga may karamdaman. Pwede din ganun, parang nakaka-heal din to eh. Basta meron kayo itatanim. Parang you have a magical healing abilities. Pwede din ganun. Kasi parang nakaka-heal, nakaka-relax, comfort, parang ganun. Yung color, nakaka-calm, nakaka-heal. Ano pa yung gagawin ninyo ng person na to na nakadestin sa'yo pag nagsama na kayo? Anong gagawin ninyo? Bakit kayo pagsamahin? Mabubuo kayo. Feminine and masculine. Mabubuo kayo. Yun ang gagawin niyo. Meron kayong bubuuin o mabubuo kayo. Ano yan? May buuin kayo? Hindi. Mabubuo kayo. Mabubuo kayo and napaka-powerful pag buo kayong dalawa. Kahit na ikaw ay hindi galing sa langit, siya yung galing sa langit. Kasi hindi naman talaga lugar to ng ano eh, nang galing sa langit ng ng mga ng mga celestial beings eh, sa mga creations ng God yan dito, sa mga ano yan dito, sa mga tao, di ba? Taong pinatira dito.
na kinreate ng God. Hindi ito lugar ng mga celestial beings. Pinadalhan lang. Ano ba tong person? Parang, anong tawag sa kanya? Sugo. Sugo. Yan ang tinatawag na sugo. Messenger. Meron pang term. Search yung sugo. Parang ambassador. So, parang ambassador siya ng langit. Ganon. Dito sa lupa. Meron pa eh. Search nyo na lang. Ano kung minsan may makalimutin ba? Representative, guys. Representative na langit yun dito sa lupa. Messenger, representative, or ambassador. Mga ganon. Yun ang meaning niyan eh, sa Google eh. Ng sugo eh. So, ganon. Kasi, may mission yan. Ganon yun eh, mga sugo, may mission. Ganon. Ang sugo. Ewan ko lang kung ano yung mission. Yun na yun, yung mabuo kayong dalawa. Mabubuo kayong dalawa parang feminine and masculine. Kahit na hindi ka galing sa langit, kahit siya yung galing sa langit. Basta pagbuuin kayong dalawa. At napaka-powerful, napaka-brave nyo at positive and fiery. May authority talaga spiritually pag nagsama kayong dalawa. Ganun, napaka-powerful. Napaka-tapang. Kasi red na red to. Napaka-strong pati. Ayan. Palagi ka bang nanonood sa channel na to? Palagi ka daw nanonood dito. So, ayan. Ano pa yung tanong ko? Pag pinagsama na kayo niyan, anong magiging buhay ninyong dalawa? Mag-umpisa kayo ng relationship. Ayun, mag-umpisa kayo na basta maging gentle kayo sa isa't isa. Maging gentleman, parang gentleman kung lalaki, no? Basta, o kaya ay kung sino man ang lalaki sa inyo ay napaka-gentleman niya sa partner niya. Ayan. May respeto, mapagmahal. Basta yung gentleman, yung kind, no? Kind. Parang sa ano to, parang Ace of Hearts. Ganon. Na mag-umpisa kayo ng relationship talaga. Yan, pag pinagsama kayo. Pag nabuo na kayong dalawa na nakadistance sa'yo, ano yung magiging buhay ninyo? Parang ano siya? Ano siya? Tingnan. 3. 7 of Hearts. Number 5. It's communication. So, maayos at maganda yung communication ninyo. Matibay. No? Mas lalo kayong pagtibayin ng communication. Yung pakipag-communicate niyo sa isa't isa, the way communicate one another, no? Na parang maging rooted, grounded, matibay yung inyong relationship, yung family ninyong buuin, no? Rooted, grounded, deeply rooted, ayan, matibay, parang magkaroon ka ng family tree, parang ganun ba? Para bang magkaroon ka ng mga offspring, ganyan. At matibay yung kapit ninyo sa isa't isa. Matibay yung inyong samahan. So, ano pa? May growth. Nag-grow like a tree. No? Yung inyong pamilya. Nag-grow yung inyong relationship. Ayan, nag-grow. At tumitibay ng tumitibay. Like a tree. No? From small saplings, from small plant, no? O kaya from punla, no? Ng tree, yung tree plant, no? Yung mga puno ba, di ba? Nag-umpisa lang naman yan sa buto, no? Tapos nag-grow, no? Nag-sprout, and then naging ano siya, punla, no?
naging ano na siya, naging maliit na plant, no? Tapos nag-grow yan, tumitibay ng tumitibay habang nag-grow yan. O, di ba? Katulad ng puno ng nara, o, di ba? Lalong tumitibay ng tumitibay at lalong nagiging malalim ang kapit niyan ng mga roots niyan sa ground. O, mas lalong naging grounded. Matibay na matibay ang kanyang kapit sa lupa at sa mga bato, sa ilalim ng lupa. Parang nara to yun. Ewan ko ng puno to. Pag nara, napakatibay. Mukhang napakatibay ng puno na to. Mga ganitong klase ng puno, matibay to. Ano ang message nandito pa si Jesus Christ? Nandito daw si Jesus Christ na yan. Ano ang message? Ano po ang message mo, Jesus Christ, sa taong to? Sa nerdingan, there is a new beginning, a new cycle na sisimulan mo. May nag-close na cycle sa buhay mo, or phase sa buhay mo, chapter, and then there is a new beginning. Kung dati ay mayroong humahadlang ng mga evil, yan, harangan ng mga evil forces like witches, yan. So, mga gumagawa ng witchcraft dyan, kung ayaw tawagin na witches or evil forces, ay di, magbagong buhay kayo. Kung ayaw nyo, it's up to you, buhay nyo yan. So, ayan guys, the world tree. In reverse. Bagong yugto ng buhay mo, bagong chapter, bagong cycle. Yan ang umpisahan mo daw. Yun na yun. So ano pa? Gagawin ninyo ng person na to na nakadistin sa'yo. Anong gagawin ninyo? Bubuo talaga kayo ng pamilya. Magsasama kayong dalawa, guys. Sa isang bahay. At mukhang masagana yung ani ninyo. Masagana yung buhay ninyo kasi madaming pagkain, madaming prutas, gulay. At talagang masaya kayo. Nakasmile nga eh. Masaya yung buhay ninyo. Maging masaya kayo at contented, no? At maraming harvest. Talagang mag-harvest kayo ng masagana. Abundant. At ano pa? Pwede din magtatanim kayo. Kasi may mga in-harvest. O meron kayong mga kung ano man yung hanap buhay nyo na kikita ng masagana yan. Ganun. Mag-harvest kayo ng masagana. So, ano pa? Baka mas i-prefer ninyo na mamuhay sa mga farm, ganon. Then, magtanim-tanim ng mga prutas, gulay. Baka ganon yung ano nyo. Or else, masagana yung harvest nyo, yung inyong income, yung pasok ng blessing sa inyo. And, ano yung tungkol sa person na to na nakadistin sa'yo? Hallelujah. The star in reverse. Hindi lang siya ganun ka-hopeful. Saan? Sa connection ninyo? Hindi. Na hindi na maging stagnant yung connection nyo.
Yeah. Na hindi na maging stagnant yung connection nyo. Yun, hindi siya hopeful. Parang hopeless siya na magkaroon ng movement yung connection nyo. Hindi siya hopeful na magkaroon ng movement o yung hindi na maging stagnant yung connection nyo. So, ibig sabihin, stagnant yung connection nyo ngayon. Parang nawalan siya ng pag-asa na maging malaya kayo na you will be together, na hindi na maging stagnant yung connection nyo. Magkakilala na kayo nito. Nagkakilala na kayo. Ang feeling sa'yo ng person na yun na nakadistance sa'yo. Superior. Ayaw din magpakumbaba sa'yo. Ayaw din maging submissive eh. Ano yung, kumbaga, kung nagmamatigas ka or kung hindi ka mag-reach out sa kanya, hindi din siya. Kasi superior eh. Hindi siya maging submissive sa'yo. Ganun yung ngayon. Parang ayaw yung pakumbaba sa'yo. Ayaw yung maging submissive sa'yo. Ganun yung feelings niya. Umiiral yung pride ng person mo na yan. Yeah. Umiiral yung pride niya sa'yo. Tama. Umiiral yung pride niya. Ang iniisip ngayon ng person na yun na nakadistance sa'yo? Ang lumipat. Ang may alisan siya at may lilipatan siya. Saan siya lilipat? Sa lugar niyo? Sa lugar mo kasi abundant yung lugar mo eh. Naisip niya, siguro gusto niya, gustong-gusto niya habang iniisip niya, gustong-gusto niya talaga na umalis sa lugar nila at lumipat sa lugar ninyo. Kasi masagana yung lugar ninyo. Parang ito yung lilipatan niyo. Parang ano tong lugar niya, parang napiste. Parang walang growth dyan, walang parang hindi maging abundant yung buhay niya. Hindi magiging masagana, parang hindi asenso yung buhay niya dyan. Parang napakatuyo. Kung nakita nyo, parang ano yung lugar niya, parang ano yung lugar niya, parang dinaanan ng El Nino. Para bang siguro may namimiste dyan. O madaming witches dyan. Madaming witches dyan sa lugar niya. Madaming witches dyan sa lugar niya. That's why, parang napaka-toxic na place yan. Parang mahirap umasinso dyan. Kasi pag nakita ng mga witches na umaasinso siya, ay gagawa nila ng scheme, witchcraft. Ayaw kasi nila, number one kasi na inggitiro yung mga ganyan kasi nasa kadiliman yan eh. Para bang napakabaluktot mo talaga ng utak ng mga taong ganyan. Wala na sa sayod, walang sayod. Wala as lugar talaga, no? Madaya. Kaya gusto niya lumipat sa lugar ninyo. Ay, hindi na nakapagtataka sa panahon ngayon at nasa end of times na at nag-umpisa na daw ang end of the world. Pero hindi pa talaga na ibig sabihin na nag-umpisa yung end of the world, kasi ang ibig sabihin ng nag-uumpisa niyan na nag-uumpisa na yung end of the world, nag-uumpisa na yung mga nagaganap na mga prophecy, yung mga pag-destroy sa makinreate ng human, ng mga tao, like buildings, houses, nakita in California, at sa China, sinunog, di ba? Malawakan yun. Yan na yung mga signs. Tapos mayroong mga false prophets. Yan ang mga sign na nag-uumpisa na yung end of the world. Pero hindi ibig sabihin na vanish na lahat na tapos na talaga Nag-uumpisa pa lang. Madami pang mga mangyayari niyan. At
mga magaganap o mangyayari na mga nasa revelation at propesya, mga ganon. Gusto niya lumipat para maging abundant siguro yung buhay niya, para maging stable na siya and secured emotionally, financially, ganon, para maging komportable na siya at maging stable at maging maganda na yung buhay niya. Hindi na siya na-stress, hindi na siya napipiste. Ganon kasi pag makita ng iba na nagsisikap yung iba, lalo na itong mga nasa evil forces na may hindi pa nagbago ng mga witches na yan. Pag nakita nila na hindi pa na, lalo yung mga hindi nakapanood dito, no? Kasi baluktot yung kanilang mindset eh. Yung tingin nila sa tama ay mali. Yung mali ay tama para sa kanila. Ganon sila mag-isip. Yung karamihan sa mga yan. Kaya, ang tingin nila, pag nainggit sila o na-insecure sila sa isang tao ay tama lang na salbahiin nila, no? Na tama na baliktarin nila, na kunwari sila may kasalanan, sila nanlansis tao na yon, ginawa nila ng kasamaan at witchcraft, tapos pag nagalit yung tao na yon, ay yun na yung makasalanan, yun na yung salbahe ngayon. Ganon yan sila mag-isip, guys. Ganon yung kanilang mindset. So, sa mga nakapanood dito ay naklaruhan. May mga naklaruhan ba? Marami ba naklaruhan dito? Kung ano yung tama sa mali nung nakapanood dito sa videos ko dito. Pwede. Upright ba yan? Madaming naklaruhan, guys. Kasi na-explain dito ng maayos, no? With the guidance of our team angels. Yeah. Team angels. Ayan. Meron din mga nandi-distract o mga nag-try na i-distract yung readings ko o manggulo sa readings ko lalo na dati, guys. Na mga alam niyo yung sa evil forces. Yan. Pero, you know, sa katagalan, naging aware na ako na may mga ganyan, no? Na may mga gustong man-distract, mayroong mga ano, at mayroong ginagamit yung mga enemies sa paligid na pwedeng man-distract ng mga tao. Ganyan, alam niyo naman yung mga enemies na tinatawag ko, mga demonyo yan. Lalo na yung mga witches, ginagamit yan sila ng mga devil at mga demonyo sa mga mayroong mission. So, yan. So, kung kayo ay mayroong mission din sa spiritually, ay mayroon na mga ganyan. May mga gusto man-distract o may mga atake na sa evil forces. So, yan. So, nasa inyo naman yan eh, kung saan kayo papanig. Sa kabutihan o sa kasamaan. Sa side ba ng God o sa side ng kadiliman. Sa side ba ng light o sa side ng darkness. Ganon. Parang katulad dun sa panahon ni Moises. Diba, pinapili ni Moises yung mga tao kung sa side ba ng God sila o sa side nung ginawa nilang parang rebulto na hayop na gold. O, diba? Ganon. So, kung makinig ka ba sa sulsul ng demonyo at ang diablo o hindi. Kung pairalim ba inggit mo at insecurities mo o hindi. Mga ganun ba? So, you have a choice. Totoo yan. So, yan. Kung pairalim mo ba yung galit mo o hindi. Parang hindi na ano yan. Yung inggit talaga kasi yan ang root of all evil. Or sa mga hindi pa marunong mag-control ng inggit, sa mga hindi pa marunong how to deal with that type of emotion and thinking, no, type of thinking or thoughts, mga ganyan ba, ganun. Kaya may choice ang tao kung tama o mali ang susundin nila, di ba?
Pero pinapaliwanag din sa tao na ganito ay mali, ganito ay tama. Kahit saan naman, kahit mga pari, magagaling magaling mag-explain yan. Mga servants of God, magaling yan sila mag-explain. So yan. Wag lang sa false prophets kasi i-mislead lang kayo. Kasi sa panahon ngayon, madaming false prophets talaga, guys. Kasi nga, sa end of times na, ulit-ulit lang ako, no? So, ayan. Para clear sa inyo na may mga ganyan. Ayan. Hindi naman siguro ito ambitious yung person mo kasi ano lang talaga para makaalis na siya dyan sa place niya na mukhang pinipisti siya dyan o madaming pisti dyan, madaming namimisti, madaming na witches dyan, para magbagong buhay na siya, para maging masaya ng buhay niya, para maging stable, secured, gano'n. At siguro para makasama ka na din, gano'n. Gusto mo ba na lumipat siya dyan sa lugar nyo? Gusto mo naman gustuhan mo naman o gusto mo na lumipat siya sa lugar mo. Interested ka naman na lumipat siya dyan sa lugar mo. Bibigyan mo ba ng pamasahe yan papunta sa'yo? Bibigyan mo daw siya ng pamasahe. Kasi mukhang piniste siya dyan, mukhang salat yung buhay niya. Ayan, para magsama na kayo. Ayan. Kung hirap siya sa buhay, lalo kung piniste siya, diba? Tulungan mo na lang siya, diba? Kung sinong nakaginawa sa inyo, yun ang tutulong, diba? At maginawa at maganda yung lugar ninyo. Walang mga namimisti dyan. Masagana pa, o stable, maring maganda yung buhay mo compare sa person mo kasi pinipiste yung person mo. Kung wala siguro namimiss sa person mo, ay baka masagana din yung kanyang buhay. Kung walang mga witches dyan sa lugar nila. Abundant siguro yung buhay niyan. Lalo kung masikap naman yung person mo at masipag. Diba? Mahal mo ba yung person mo na yan na nakatadhana sa'yo? Hindi mo siya mahal. Attracted ka lang sa kanya. Mahal ka ba ng person na yan na nakatadhana sa'yo? Mahal ka niya. Yes. Mahal ka niya. Ikaw lang yung hindi mo siya mahal. Anong tingin mo sa kanya? Mukhang pera? Ang tingin mo sa kanya mukhang pera? Pero mukhang pera ba talaga yung person mo na yun nakatadhana sa'yo? Hindi. Siyempre galing sa langit yun. Hindi naman yung mukhang pera. Siguro, kailangan niya ng pera para mabuhay. Pero iba kasi yung mukhang pera kasi. Iba yan. Ayun lang ang tingin mo sa kanya. Pero galing yan siya sa langit. Ayan, kinlarify pa ngayon. Mabait ba yung person mo? Hindi siya mabait. Mabuting tao ba yan? Yung person na yun na nakadistin sa'yo? Yun, mabuting tao. Pero hindi siya mabait na, alam niyo mabait? Na parang tahimik lang, kahit na inaapi-api na ng iba. So, maaaring itong person mo na to ay hindi magpapaapi to. No? Syempre, pag magaling sa langit, kasi mga wise yan naglalagay sila ng boundary. Alam nila, yung mga taong may mga experience na natuto sa mga experiences na sa experience ng ibang tao, kung nakagain ng wisdom, ay marunong na yun maglagay ng boundary. At ito, mukhang prangka to, confident na sabihin niya kung ano yung totoo, yung emotion niya, yung feelings niya, na-express niya talaga. So, hindi siya mabait sa paningin ng mga tao. Pero, mabuting tao yan siya. Siyempre, galing sa langit yan. Malamang empathetic pa nga yan lalo sa mga kawawa, animals and other people, no? Sa mga kawawa, sa mga biktima. Ganun yan, yung mga mawain yan, yung person mo na nakatadhana sa'yo.
Mawain. Maawain. Mawain yan siya. Galing sa langit yan eh. Kaya empathetic yan. Ganun ang mga galing sa langit. Kasi sa hayop, sa mga nagdurusa, sa kawawa, madaling mahabag yan. Ganun yung mga indication yan, guys. Bakit ko nasabi, secret, alamin nyo na lang, joke lang. Ganun talaga yan, guys. Ano pa, ang message na angels for you. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You are just part of a dream. Nothing more, so it seems. Parang gusto ko din itanong kay Jesus Christ kung ano yung message niya sa akin, kaso lang masama sa reading. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Baka may opportunity na magkaroon ka ng business. So, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Pwedeng mas lalong magpayaman niya sa'yo, magpadami ng pera mo, o mas lalong gaganda yung buhay mo dyan, no? Kikita ka ng mas malaki. At tuloy-tuloy na masagana. Ganun ba? Sa pagninegosyo ba, swerte ka. No? Naswertein ka dyan. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person mo? Let's see. Ano yung nagustuhan sa'yo ng person mo na yun na nakadistinction? Then could I love you more? Kasi meron kayong chemistry. Bagay kayo sa isa't isa. Dahil mahilig kayo sa aso. Pero kayo mahilig sa aso. Kasi may aso eh. O pareho kayo mahilig sa nature. Sa place ng sa nature. Sa outdoors, ganyan. O baka mapagmahal kayo sa mga hayop. Lalo na itong person mo. Kasi ganun yung mga galing sa langit. Mapagmahal yan sa kahit sa mga hayop. Yun ang isang sign na. Kasi mapagmahal yan sila. Maawain nga eh. Ganun. O. Ano pa? Ang bagay daw kayo. May chemistry. So, nafe-feel niyo may chemistry kayong dalawa. At pareho kayo ng hilig. O mga gusto. Pareho yung gusto yung mag-alaga ng mga aso, ganyan. O yung nasa outdoors, nasa nature, ganyan. So, mga ganun. And parang match ba kayo ba? Ganun, match kayo. Ano pa? Ikaw naman, ano gusto mo sa person mo na nakatadhana sa'yo? Kasi masiyahin siya. The sun. Bold and daring. Pwedeng active or basta masiyahin tong tao na to. Positive. And kahit minsan ay negative, may pagka-negative yun man siguro yung isang tao na to. Yung tao na to ay more on positive siya. Positive. Masiyahin. Ganyan. Masiyahin. Or optimistic. Sunny personality. Parang masiyahin. Mga ganun ba. At o maybe talented. Pwede din. Kasi sunny. Masiyahin. Yan talaga. Ano pa? O energetic, active, bold, and daring. Pwede din ganun. Confident, pwede din. Kasi the sun. O kung talented, talented, no? Lalo kung masiyahin. Masiyahin yan. Yung mga ganyang energy, the sun. Charming. Pwede din. Dahil charming. The sun, eh.
napapay yung iano ko, itanong man. Ano yung next na mangyayari sa inyo ng person na yun na nakadistin sa'yo, na nakatadhana sa'yo? Ano next? The Earth Mother and Four of Cups, King of Wands. Pwedeng mapapangasawa mo to. Sino yung babae sa inyo? Kabubuntis kasi the Earth Mother. O may buntis dito. At baka magpapakain ka ng mga hayop. Ayan. Na mga baka mag-alaga ka ng hayop guys. Aso, bibi, o pwedeng ganun. O magpapakain ka ng mga hayop, na mga walang makain ng mga hayop ba? Yung mga stray cats, stray dogs, o yung mga walang makain na hayop, kayo ang magpakain. Mga ganun, no? Yung isa malungkot kasi may kulang sa buhay niya. Yung isa, syempre. O, darating na. Yung babae malungkot kasi, sinong babae sa inyo malungkot kasi wala pa yung lalaki. O, darating na. At mag-i-offer niya na, ibigay niya na yung cup of love niya. Ayan. Magsasama na kayong dalawa. At, mukhang may insecure. Sino may insecure sa inyo? Yung babae? O sino yung babae sa inyo? Or both of you? Pareho kayo may insecure sa isa't isa? Pareho kayo insecure kayo sa isa't isa. Pag nagsama kayo, pag nagkita kayo, pag nag-meet na kayo, o kung dati man kayo nag-meet na o nagsama o kung hindi pa, basta pag nagkita kayo, doon yung maramdaman yung ma-insecure kayo sa isa't isa. Bakit itong person ko, mapagano kayo? Bakit itong person ko mas good looking? Ang laki ng ikinangat sa akin. Ako, parang kulang na kulang. Apa ganun? Hindi lang dyan. Baka sa ibang areas din. Pero kayong dalawa, kunwari yung isa ay walang pera. Kunwari itong person mo, kundi yung pera niya kasi pinipisti siya ng mga witches. O napisti yan ng witches. Kunti yung pera niya. Makaramdaman siya ng insecurity kasi lalo kung may pera ka, maganda yung hanap buhay mo. Yung person ko, ang layo ng agwat sa ako lang wala. Siya, napakaraming pera. Napaganon. So, mga doon, yun na yung insecurity na parang kinukompare ba. Napaganon pa sa pagdating sa inyo, no, sa inyong mag-lover. Ganon yung insecurity. Yung ganon. Para bang maawa ka sarili yung baba ng tingin mo sarili yung pag na-insecure ka. Sa person mo. Ganon yun eh. Lalo kung malaki yung agwat, malaki yung lamang isa, may insecure ka. Pero pagdating sa mga ganyang bagay, ay wag mang yung try na hilain yung iba, no? Kung kunwari na insecure, nakaramdam kayo ng insecurity o inggit man sa iba dahil laangat sila, no? Kasi pwede din maramdaman nyo sa ibang tao eh. Ay kumpara nyo yung sarili nyo, bakit siya nasa kanya na lahat, o ganun. Huwag kayong gumawa ng mga scheme, deceit, and do yung evil at witchcraft sa tao na yun. Wala namang ginawa sa inyo yan, o di ba? Huwag maging madaya kasi yung kaluluwa may hatol yan pag sige kayo ka panghalit ng iba. So yan, wala namang kasalanan sa inyo yung taong na kina-insecurean nyo. It's your own emotion and your thoughts, no? Para bang hindi marunong makontento kung anong meron kayo. Pero normal lang yan minsan na makaramdam ka ng ganun. Pero dapat alam nyo kung paano kontrolin yun, how to deal with it, na hindi kayo nang harm, and para hindi din kayo na-frustrate, no, di ba? Para hindi din kayo na yung parang look down
nilulok down yung sarili nyo. Hindi dapat ganun. So, dapat ay be positive na lang. Yung ganun. And kung angat yung iba, that's life. Yung buhay naman dito sa mundong to ay hindi naman forever eh. Saglit ang buhay dito sa mundong to. Ganun talaga ang buhay. Mayroong angat, mayroong ups and down, mayroong minsan na tinataas o angat yung buhay niya, no? Meron namang down na down sa buhay. Yun. Ganyan talaga eh. So, we have to accept the reality ng buhay, no? Sa mundo to. So, anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Na nakadistin sa'yo? Nine of Swords. Namang problema siya. Na-stress. Nag-overthink sa'yo. Nag-overthink siya. Kasi gusto niya nang mag-umpisa kayo na magsama, na mag-purchase ng house and lot. O, gusto niya nang magkaroon ng movement, action. Ay, sama na talaga kayo sa isang bahay, may bahay, may lupa, o ganun. At mukhang sa farm pa ang gusto ng person na tirahan ninyo, no? Doon kayo magpatayo ng bahay, makapag-alaga kayo ng mga animals, baka may ligyan siya sa animals. Ganun yung mga galing sa langit. As far as I know, mahilig yan sila sa animals, mapagmahal sa animals yan. So, ayan, and empathetic yan. So, ito na naman guys, for collective reading.